3 times the square root of 12 plus square root of 3. Anong KRM? Hindi ko yun alam guys. So we have number 9 na. So yung given, that is square root of 3 times the quantity square root of 12 plus square root of 3. So remember guys, pag sa tingin naman sa radicals, makakapag-add subtract ka lang kapag pareha sila ng radicand. So ano ba yung radicand? Yung radicand guys, yung number na sa loob ng radical sign. So kapag parehas to guys, then parehas sila ng index, ibig sabihin nyo can add, subtract those coefficient nila. Then same siya sa variables, kapag meron ka ditong radical na square root of 3, meron siyang 1 na invisible dito sa labas na coefficient. Same siya na variable. Diba itong variable x natin, meron din siyang 1 dito na invisible. Ganoon din siya dito. So dapat di kayo nalilito. Anyways, bago natin i-simplify ito guys, kailangan mo natin siya i-simplify na sa loob ng parenthesis. So remember, square root of 12, pwede siya maging square root of 4 times 3. Kasi 12 pa rin. Kasi doon meron siyang perfect square. So from here, pwede natin tong ilabas yung 4. So magiging 2 na siya, then square root of 3 plus square root of 3. Kasi yung square root ng 4, that is 2, diba? So ayun siya. Then ito na guys, meron tayong addition dito. So ibig sabihin pwede natin to i-combine kasi pareha sila ng radicand. So kung parehas ng radicand, ang gagawin lang naman dahil addition, ipa-plus natin yung nasa labas na number. So sabi ko nga kanina, yung number sa labas na ito, kapag wala kang nakikita, may 1 dyan. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng square root of 3 times yung 2 plus 1, that is 3, then square root of 3. So ngayon mag-multiply ka naman. So pag mag-multiply ka naman ng radicand guys, ng radicals, yung minumultiply mo rin nasa labas, yung minumultiply mo rin naman nasa loob din. Para lang siyang FOIL method, parang ganun. Pero at sa case na to, dahil 1 lang na may nakalagay dito, so i-multiply mo lang to sa 3. So ibig sabihin magkakaroon ka ng 1 times 3, that is 3. Then yung square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9. So yung 9, that is perfect square. So pwede natin gawing 3 times 3 na lang. So 9 pa rin yung magiging sagot. So yun yung magiging ginagawa guys. So yung bottom line, kapag may radicals, kailangan mo siya i-solve like this. Pwedeng i-add lang, subtract kapag parehas ng radicand. So number 9 natin is 9. Ala, 9 yung guys. Bakit mali? 9 siya oh. Di marunong. Report. Pero 9 yung guys, tama sagot. Ganun yung ginagawa doon. So AI guys, talaga nagkakamali yan. Pero